Hello everyone. Pagkatapos lang ng online class at anong oras na? Alas 12:05. Gutom na. Nagpabili ako ng kanin doon. Dito na ako kakain sa office. Gutom. Tingnan natin kung ano yung masarap dito. Kalahati lang. Tapos walang ulam. Masarap naman to. Kain ta. Wala ko sudan oh. Gai ko ballpen. Ihatag ko ang number ni Milona. I-inform ko siya na ihatag ko ang number mo kay Father. Praise God, Father, Savior, goodness through Christ our Lord. Amen. Lunch time. Ano ang siling niya? Pero kabalo sa Milona? Ang siling niya? Oo, ano sa Father Sirian? Sirian na tayo dito. Yung pwede, sabi ko mga 150. Okay, so sa mga 150, ako na lang lun, mabakalon. Rama itong 2019 model. Hindi ko gani, kubuing ka bala. Kanami ulit yun oh. Sarap pala to oh. Ano First time siya, century tuna afritada. afritada. Kaon na dito, sa kantin kami. Masarap. Kaya na siya daw gilas, kaya ihatag ni Glenda ang number. Masarap, masarap. Importante may laman ng tiyan. Bukas kahapon kapistahan ng Kristong Hari. At ang pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari ay hudyat ng pagtatapos ng isang liturgical calendar ng simbahan. At pagkatapos niyan, isang linggo ay papasok na tayo sa buwan ng Advento. Pero magandang pagnilayan na ang mensahe ng pagdiriwang ng Kristong Hari ay ang pagkilala kay Kristo na Hari. Hari natin. Hindi siya isang political kingdom. Kaya tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ay isang hari? Sabi ni Jesus, kinikilala mo ba ako bilang hari dahil naririnig mo lang yan sa iba o galing talaga sa iyo? Sarap. Busin ko na lang to. Sabagay, konti man lang. Isang cup lang to eh. Kala mo marami. Simula naman yung klase mamaya, alas 2. Kasi may online class ako, kaya ito oh. Sarap ko yung laptop ko ready, yung mga notes ko, yung mga kung ano-ano lang dito sa harap ng table ko. This is the 10 days course online. Ay, buong araw nakaupo sa table. Sarap.
Ang bilis lang matapos yung buwan ng Nobyembre. Sa linggong ito, kuwan na. Unang linggo ng Advento. December 1. Kumusta naman ang inyong buhay-buhay? Patuloy lang tayong magsikap. Dahil kung hindi tayo sisikap, walang mangyayari. Yung mga kapatid natin na walang klarong trabaho, pagpalain kayo ng Panginoon. Magsikap lang kayo na makahanap kayo ng trabaho. Yung mga kapatid natin na walang makain, sana makahanap din kayo ng pagkakataon na makahanap din ng pagkain. Alam niyo mga kapatid, minsan sa ating buhay marami tayong mga reklamo. Wala tayong ulam. Ito na lang palagi ang ulam natin. Pero isipin natin, marami sa mga kapatid natin ang walang makain. Mabuti ka pa nga, ulam lang ang problema mo. Isipin natin yan. Kaya pag kumain tayo, ubusin talaga ang nasa plato, huwag sayangin. Dahil marami sa mga kapatid natin ang hindi makakain. Praise the Lord. Tapos na. Pahinga na lang tayo konti. At sisimulan na naman ang klase at 2 o'clock. May binigay sa akin kanina na merienda, hindi pa naubos. Macaroni salad, ubusin ko na nga ito. Sayang. Hindi naman masyadong matamis. Okay lang. Kaya yung mga kapatid nating maraming mga pagkain, huwag nyo naman sayangin, no? Kung hindi nyo na makain ito, bigay nyo sa kapitbahay nyo, huwag nyo itago hanggang masira, itapon na lang. Huwag natin sayangin yung mga biyaya. Marami pang laman, kalahati. Merienda ko na lang ito mamaya. Busog na ako. Ay, busog. Nako. Ay. Ito, busog na ko to. May laman pa ito, kalahati. Masarap. Ulam mo. Tapon to Kaya hanggang dito lang tayo mga kapatid. Isipin natin palagi ang biyaya na galing sa Diyos na bunga ng ating pagsisikap, huwag nating sayangin. Kumain ng tama, kung may sobra man, huwag itago, huwag itapon.
Kung pwede pang kainin mamaya or ibigay natin. Kasi marami sa mga kapatid natin ang hindi makakain. Isipin natin. Kung nagrereklamo din tayo na wala tayong ulam, isipin mo, mabuti ka pa, ulam lang ang problema mo. Yung iba dyan, wala kahit isa. Kaya sana sa bawat subo natin ng pagkain, maalalaman lang natin ang mga kapatid nating walang makain. Kaya ingat tayo mga kapatid, saan man kayo naroroon, patuloy lang magsikap, pagpalain kayo ng puong may kapal. Huwag kalimutan palagi na magdasal, na bigyan ng malusog na pangangatawan. Bye-bye!